Sa nakaraang video, pumalakpak si Rene at sinabi na siya ay naantig. Binanggit niya kung paano kahit ang simpleng humans ay nauunawaan ng romance. Isang lalaki at babae ang nakikipaglaban back-to-back, nagtitiwala sa isa't isa ng kanilang buhay, at sa gitna ng laban, umuusbong ang pagmamahalan. Dramatic niyang tinanong si Swallow kung ano ang tingin niya sa battlefield romance at sa nakakapukaw na pagnanasa ng warrior at mage. Kitang-kita sa mukha ni Swallow ang pagka-uncomfortable, at sinabi niyang sapat na ang popcorn niya sa araw na iyon. Samantala, sa pangunahing orc camp, mula sa malayo, ang kumikislap na apoy ng isang fire ay nagbigay liwanag sa kalangitan. Nagtipon ang mga orc at nag-uusap sa isa't isa. Isang orc ang nagtanong kung magic ang dahilan ng apoy. Biglang lumabas si Shaman Darrow mula sa kanyang tent, kalmado ang mukha, at sinabi na eksakto ang nangyari gaya ng prediksyon ng commander. Lumapit si Commander Kurak, at tinanong kung tinutukoy niya ang preparations. Tumango si Darrow at sinabing sinunod nila lahat ng instructions. Lumigaya si Kurak sa sagot at nag-utos na kumilos. Sa Primordial Core, pinanood ni Mels ang labanan mula sa Magical Glass Mirror, halatang hindi siya mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit nanatili ang mga human sa battlefield pagkatapos ng successful surprise attack, para sa kanya, mas makatuwiran sanang umatras. Si Patrick ay nagbigay paliwanag na may dahilan ng human, baka nakita niya ang tunay na dami ng orc forces at alam na hindi kakayanin ng defenders na mag-isa. Ginawa rin nilang forward base upang pahinain ang loob ng humans at panakot sa kanila bago ang final blow. Nagkomento si Patrick na kahit mukhang brutal ang human, strategic siya. Ngunit bilang commander, reckless siya. Sa gitna ng battlefield, itinarak ni Carte ang kanyang sword sa lupa para manatiling nakatayo at makabawi ng hininga. Sa harap niya, nakahandusay ang bangkay ng monstrous gatekeeper. Tinanong niya si Raim kung ayos pa ito. Kahit halatang pagod at halos ubos na ang mana, tumango si Raim bilang sagot. Sinuri ni Carte ang sitwasyon at inisip kung kaya pa bang gumamit ni Raim ng cure. Alam niyang kapag tuluyang nawala ang wall of fire, siguradong sasalakay ang mga kaaway at mapipilitan silang umatras. Ngunit nang hamupa ang apoy, walang kahit isang orc ang sumugod. Napansin ni Raim na may mali, at doon napagtanto ni Carte na ginamit lang ng mga kaaway ang gatekeeper bilang payen. Hindi na nag-aksaya ng oras si Raim. Agad niyang ginamit ang teleportation spell at inilipat silang dalawa sa wasak na main camp. Doon nila nakita ang matinding carnage, nagkalat ang mga patay na soldiers at civilians, at halos wala nang natirang maayos na estruktura. Ilang natitirang orcs ang nakapansin sa kanila at sumigaw. Sumugod si Carte sa mga orcs ng may matinding galit, habang nanatili si Raim sa likuran niya at pinaaalalahanan siyang huwag magpabeye. Napansin ni Raim na tila nilalamon na ng guilt si Carte. Kahit sugatan at pagod, patuloy pa rin itong lumalaban. Maya-maya, sinabi ni Carte na pupunta siya sa landlord's quarters. Inutusan niya si Raim na hanapin ang mga palikas na mamamayan at pagsamahin ang mga ito sa unit niya. Napaluha si Raim habang naghahanda ng panibagong teleportation spell. Sinabi niya na kung mamamatay si Carte, hinding-hindi niya ito patatawarin. Tumawa si Carte ng mahina at pagod. Saka muling humarap sa mga orcs na para bang ipinapahayag na hindi pa niya oras para mamatay. Pagdating sa landlord's residence, matapos labanan ang sunod-sunod na waves ng orcs, pumasok si Carte sa loob at malakas na nagtanong kung may buhay pa. Mula sa dilim, lumitaw ang isang paladin. Ayon dito, huli na raw dumating si Carte sabay ipinakita ang bangkay ng huling survivor na hawak niya. Ibinunyag ng paladin na si Carte rin ang pumatay sa isang paladin noong nakaraan. Malamig na sinagot ng paladin na ibinalik lang niya ang pabor. Sa galit nag-shift at nag-reform ang armor ni Carte hanggang maging ganap na Red Dragon form, naglalagablab sa init at aura. Tumawa ang paladin at kinilala ang armor bilang ang alamat na Red Dragon armor. Sinabi nitong handa siyang subukan ito laban sa isa sa 36 na Holy Masterpieces. Unti-unti nitong tinanggal ang mabigat na outer armor. At sa ilalim nito ay lumitaw ang isang tight combat suit, dinisenyo para sa maximum precision at speed, hudyat na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Samantala, abala ang Red Dragon Raid Force sa pag-evacuate ng mga civilians habang bumubuo ng protective perimeter sa paligid ng mga tumatakas. Ang squad leader ang nasa unahan, kalmado pero ramdam ang urgency sa bawat utos. Ipinaalala niya na sila ang magsisilbing panangga para makaligtas ang lahat, at inatasan ang mga soldiers na unahin ang kaligtasan ng bawat citizen, kahit pa may kapalit iyon. Hindi nagtagal,
Umalangaw ang malayong war cry at sabay-sabay na sumugod ang mga orcs. Itinaas ng squad leader ang kanyang sword at iniutos na huwag hayaang makalusot ang kahit isa. Ngunit mabilis nilang napagtanto na sobra ang dami ng kalaban. Isang soldier ang sumigaw na hindi na nila kakayanin ang pressure. Tumibok ang dibdib ng leader, ngunit nanatili siyang matatag at sinabi na lalaban sila hanggang sa huling sandali. Sumugod siya sa gitna ng labanan at pinugutan ang isang orc, pero wala ring oras para magdiwang, mas marami pang kaaway ang dumarating. Doon niya napagtanto na mas malakas at mas marami ang mga orcs kaysa sa inaasahan. Sa isip niya, kung naroon lang sana ang captain, hindi sila mapupunta sa ganitong alanganing sitwasyon. Habang nagiging kritikal ang laban, biglang nagliwanag ang battlefield. Sinundan ito ng malakas na kulog habang arcs of lightning ang tumama sa enemy lines. Agad nakilala ng squad leader ang spell, Dragon Lightning. Nakahinga siya ng maluwag at naalala ang vice captain. Sinabi niya sa mga civilians na ligtas na sila. Ilang sandali pa, lumapag si Raim sa gitna ng kaguluhan, parehong kamay ay nagliliwanag habang naghahanda ng panibagong spell. Iniutos niya na ite-teleport niya ang pinakamaraming civilians na kaya niya, at inatasan ang lahat ng members ng Nyxor Red Dragon Raid Force na higpitan ang formation, bantayan ang rear, at maghanda para sa organized retreat. Sabay-sabay na tumugon ang mga tauhan ng, "Yes, ma'am." Napalingon si Raim patungo sa direksyon ng castle nang marinig niya ang isang malakas na pagsabog, isang explosion mula sa loob. Sa sarili niya, sinabi niyang kailangan niyang makarating agad kay Carte. Sa loob ng castle, sumisiklab ang apoy mula sa mga basag na bintana. Makapal ang usok at ramdam ang matinding init. Sa gitna ng wasak na bulwagan, nakatayo si Carte, mabigat ang paghinga at balot ng dragon fire armor ang kanyang katawan. Katatapos lang niyang pakawalan ng isang napakalakas na fire spell laban sa kanyang kalaban, isang paladin na nakasuot ng ivory steel armor. Ngunit mula sa usok, lumabas ang paladin na halos walang galos. Binati ng paladin si Carte at sinabi na impressive ang init ng kanyang dragon form, pero hindi raw yun sapat para saktan siya. Muling umatake si Carte gamit ang kanyang buntot, at agad namang itong pumulupot sa paladin. Sinundan agad ito ng malakas na suntok ni Carte, ngunit hindi man lang ito nasaktan at napansin ng paladin na tila mas gusto ni Carte na tunawin kaysa tuluyang wasakin ang target. Hindi umatras si Carte. Itinaas niya ang parehong braso at ibinagsak ito sa paladin, dahilan para may tinulak ang paladin pababa, ngunit hindi pa roon natapos ang atake. Pinuno niya ng mana ang kanyang bibig, at pinakawalan ang isang nagliliyab na torrent, Dragon's Breath, direktang tumama sa paladin. Habang tinutupok ng Molten Blast ang paligid, lumapag si Carte sa tabi at huminga ng malalim, iniisip na kung magtatagal pa siya sa Dragon Mode, baka siya mismo ang bumigay. Ngunit mula sa usok, isang mababang halakhak ang narinig. Mula sa lava, bumangon ang paladin, buhay pa rin. Tinawag niyang isang spectacular show ang ginawa ni Carte at pinuri pa ang kanyang indomitable spirit. Ilang sandali pa, dumating si Raim sa Castle Ruins. Namumula ang kanyang mga mata sa takot sa nakita niya. Tumakbo siya sa nagliliyab na hallways habang tinatawag si Carte. Bigla, isang malakas na blast mula sa likuran ang tumama sa stone wall, at bumagsak si Carte sa lupa, duguan at sugatan. Sinubukan ni Raim na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Carte. Sinabi niyang kailangan niyang itabi ang mana para sa ibang tao. Mula sa usok, muling lumitaw ang paladin at binanggit na 6 na fatal blows na ang nakaligtas kay Carte, lahat dahil sa kanyang indomitable spirit. Sinubukan ni Raim na mag-cast ng spell, ngunit muli siyang pinigilan ni Carte. Ipinaliwanag niya na hindi kayang labanan ni Raim ang paladin at kailangan niyang umalis. Inutusan niya itong ipaalam kay Ethelbreus ang nangyayari at ihanda ang counter-offensive. Kahit tutol, inilapat ni Raim ang kamay niya sa dibdib ni Carte at nag-cast ng healing spell, sinabing maghihintay siya. Tumawa ang paladin habang inuutusan ni Carte si Raim, bago siya ma-teleport, na siguraduhing may parating ang mensahe. Sumugod si Carte, nagliliyab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang paladin sa baywang at buong lakas na isinampol ito sa sahig. Sa parehong sandali, nakumpleto ni Raim ang teleportation spell at nawala sa isang burst of light. Tumawa ang paladin at sinabing sabik na siyang masaksihan ang kanyang indomitable spirit. Tahimik na tumugon si Carte sa hamon, handang ayalay ang buhay niya kung kinakailangan, basta't matapos ang laban na ito. Lumipat ang eksena sa isa sa mga mage ng Nyxor Red Dragon Raid Force. Itinarak niya ng mariin ang kanyang wand sa lupa at agad nag-cast ng spell.
Sa utos niya, sumabog mula sa lupa ang mga ugat na may tinak, gumapang at pumulupot sa mga katawan ng rumaragasang orcs, tuluyang pinatigil ang mga ito. Habang kinokontrol ang spell, marahang nagbulong ang mage sa sarili, sinasabing may mga sibilyan pang naiipit sa loob at kailangan niyang ipagtanggol ang posisyong iyon anuman ang kapalit, kahit ang sariling buhay. Biglang yumanig ang paligid dahil sa isang shockwave na sumire sa konsentrasyon niya. Ilang sandali lang, isang napakalakas na pagsabog ang gumulantang sa buong battlefield. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang apoy sa malayo. Napagtanto niyang iyon ay tila dragon roar ng captain. Walang pag-aatubili, tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng pagsabog. Ang tumambad sa kanya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Si Carte, sugatan at nakaluhod sa gitna ng guho, wala na ang kanang braso. Agad siyang napasigaw at sinubukang mag-cast ng healing spell, ngunit hindi ito gumana. Sa kabila ng sakit, kalmado ang boses ni Carte habang hinihingi ang situation report. Habang nanginginig ang mga kamay, iniulat ng mage na bumagsak na ang kastilyo. May 53 sibilyan pang nasa loob na hindi nakatakas. 14 na miyembro na lang ang natitira at bumuo sila ng protective circle sa paligid ng mga sibilyan, ngunit masyado silang natatakot para kumilos. Nang tanungin tungkol sa escape route, sinabi niyang ang pinakamalapit ay ang Northern Gate, ngunit kontrolado na ito ng mga orcs. Sa kabila ng kalagayan niya, pinilit ni Carte na tumayo. Sinabi niyang may pagkakataon pa kung kikilos sila agad. Tinangka siyang pigilan ng mage, sinasabing hindi na siya nasa kondisyon para lumaban, ngunit matatag ang sagot ni Carte. Aniya, nangyari ang lahat sa ilalim ng kanyang utos at may responsibilidad siyang akuin iyon. Hinigpitan ng mage ang kanyang mga kamao at sinabing hindi lang iyon pasanin ng captain, lahat sila ay may bahagi. Tumingin si Carte sa kanya, puno ng determinasyon, at sinabi na alam na niya kung kaninong buhay ang mas mahalaga ngayon. Idinagdag niyang tapos na ang kanya at gagamitin na lang niya ang natitira para sa Empire. Hindi na siya naghintay ng sagot at agad nang umalis papunta sa natitirang Red Dragon members na patuloy na nagtatanggol sa mga sibilyan. Samantala, muling lumitaw si Rain sa kinaroroonan ni Ethel Breeze gamit ang teleportation spell. Sugatan at halos wala ng lakas, bumagsak siya sa sahig habang nagmadaling lumapit ang mga medic. Bumalik ang eksena sa guho kung saan patuloy ang desperadong depensa ng Red Dragon Raid Force. Ang squad leader, duguan ng noo, ay sumigaw sa mga orcs, nagsasabing hahatakin niya ang kahit 10 sa kanila pababa bago siya bumagsak. Tumawa ang isang napakalaking orc at sumabay ang iba sa nakakatakot na halakhak. Isa sa kanila ang umabante, dahilan para magbulong ang isang miyembro na magiging malaking problema ang kalaban. Sumagot ang squad leader na hindi mahalaga iyon, naroon sila para protektahan ang mga sibilyan hanggang sa huli. Nang sumugod ang orc gamit ang 2 palakol, isang anino ang biglang sumingit. Si Carte iyon. Hinablat niya ang ulo ng orc at ibinagsak ito sa lupa, pinatay sa isang hampas. Natigilan ng buong squad nang mapansin ang nawawala niyang braso. Hindi pinansin ni Carte ang sakit at malakas na nagsalita para marinig ng mga sibilyang nagtatago. Ipinakilala niya ang sarili bilang Carte, ang Dragon Slayer, at nangakong ilalabas sila ng ligtas. Tinawag niyang dangal ng lupain ng mga sibilyan at hinimok silang tumayo at sumunod sa kanya. Isa-isang lumabas ang mga sibilyan mula sa kanilang pinagtataguan. Nang makita ang determinasyon sa kanilang mga mata, tumanggaw si Carte at inutusan ang Nixer Red Dragon Raid Force na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Sumigaw ang lahat ng "Yes, sir," at sabay-sabay silang sumugod patungo sa mga orc na humaharang sa tanging daan ng pagtakas. Sa ibang lugar, umiyak pa rin si Rain habang inuulat kay Ethel Breeze ang kaunos-lunos na kalagayan ng Red Dragon Raid Force at ang nakakatakot na pagtataksil ng Pope Iranisha. Dinaglaon, narating ng mga sibilyan at sundalo ang isang malaking tulay. Isang miyembro ang sumigaw na malapit na silang makaligtas, ngunit agad na nawala ang pag-asa nang lumitaw ang panibagong hanay ng orc sa harapan nila. Nagulat ang isang orc at nagtatanong kung paano nakatakas ang lahat ng humans. Agad na humakbang si Carte at hinuranggan ang mga orcs. Nang sabihin ng squad leader na nakatawid na ang lahat ng sibilyan, mahinahong inutusan ni Carte ang mga tauhan na umalis. Ipinaliwanag niyang sisirain niya ang tulay at kailangan nilang tiyaking makakarating ang mga sibilyan sa secure zone. Tumanggi ang mga tauhan, ngunit ngumiti si Carte at sinabing karangalan ang tumakbo kasama nila. Luhaan, tumawid ang lahat.
Pagkatapos, winasak ni Carte ang pundasyon ng tulay gamit ang sunod-sunod na malalakas na hampas, pinabagsak ito sa likuran niya. Humarap siya sa mga orc, nagliliyab ang mga mata, at sinabing hindi sila makakalampas. Tumawa ang mga orc at minamaliit siya, ngunit nagsimula silang mag-chant sa sinaunang wika ng orcs para sa isang malakas na spell. Tumalim ang tingin ni Carte, sinasabing iyon pala ang laro nila. Sa sandaling iyon, dumating si Kurak. Inutusan niya ang mga orc na itigil ang spellcasting, at agad silang sumunod. Lumapit si Kurak at tinanong ang pangalan ng human. Sa kabila ng dugong tumutulo sa labi, ngumiti si Carte at sinabing siya ang Dragon Slayer. Tumango si Kurak at sinabing tatandaan niya ang pangalang iyon. Sa malayo, patuloy na umiiyak si Rain, nagmamakaawa kay Ethelbreus na iligtas ang squad. Sa tulay, biglang inundayan ni Kurak ng palakol si Carte. Sa isang iglap, bumagsak ang Dragon Slayer, wala ng buhay. Nagsigawan sa tuwa ang mga orc, ngunit pinigilan sila ni Kurak na habulin ang mga humans. Inutusan niya si Darrow na ilibing si Carte ng may dangal, sapagkat isa itong tunay na mandirigma. Lumipat ang eksena kay Ethelbreus. Magulo ang silid, kalat ang mga papel at wasak ang mga gamit. Nakaupo siya sa sahig sa harap ng basag na bintana, namumula ang mga mata, habang binubulong sa sarili na totoong ang ipinagkanulo ng Pope ang Empire. Sa gitna ng trahedya at betrayal, sino pa kaya ang makakaligtas? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para malaman mo ang kasunod na mangyayari.